Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Talaga pong nahuhuli na itong si Gloria Macapagal Arroyo na talaga maka-Duterte. Kahit anong dinay pa ni Gloria, halatang halata na po yung kanyang kulay. At alam niyo naman yan, napakabalingbing yan, kung sino yung nasa kapangyarihan, dikit yan. Pero kapag malapit ka nang matapos, halimbawa yung iyong termino, kakapit na yan sa matatag. Gaya ngayon, patapos na po yung administrasyon ni PBBM. Ayan, unti-unti na pong lumilihis, unti-unti na pong lumilipat dito kay Sara Duterte at may sinasabi pa siya, no? Kasi na isang araw may event sila eh. At talagang binanggit niya pa itong maagang pag-announce ni Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028. Pag-usapan natin yan. At ganoon din po, itong kandidatura ng isa pang napakaingay na anti-government, walang ginawang maganda, itong si Rowena Guanzon. Natatakbo rin daw siya sa pagkasenador. Ma'am, anong nagawa mo na? Kain suka din ito itong si Rowena Guanzon eh. Noon, galit na galit sa SMNI. Ngayon, may sarili ng programa sa SMNI. Noon, galit na galit kay Duterte. At ayaw din ng mga Duterte sa kanya. Ngayon, bati na sila. Okay, sige, nagbabago ang circumstances. At ngayon, binabanatan nila si Congresswoman Luistro. Patungkol dito raw sa pagtatago sa kanyang asawa dahil may fabricated na kaso po ito ng pangahalay daw. Kaya binabakbakan nila si Luistro dahil tutuluyan si Sara eh. Kasi chairperson niya ng House Justice Committee eh. At talagang uusan itong impeachment case ni Sara Duterte. Kaya binabakbakan nila ngayon si Congresswoman Jervil Luistro. Yan, pag-usapan natin yung mga issue na yan. Sige, dito muna tayo sa simula. Nakakatawa itong mga to eh. Dito tayo kay Gloria. Alam niyo naman si Gloria, di ba? Si Gloria, itong administrasyon lang ni PBBM, pangarap niya maging House Speaker. Di ba? Ilang coup, ilang pagpaplano ang ginawa para mapatalsik that time si Romualdez. Pero hindi siya nagtatagumpay. Pangarap paging speaker eh. Ni Gloria eh. Oh, tingnan mo kung anong klaseng tao ito. Very supportive na kay Sara Duterte kasi nag-anunsyo na eh ng kanyang kandidatura eh. Sige. Wait lang. Pakita ko sa inyo. I'm very happy to be here with all of you today for the pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. Yan yung event pa isang araw. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos Garcia. Okay, wag na, hindi na importante yan. Such announcements are always significant. Wow, talaga ha. Yung anunsyo daw po ni Sara Duterte na siya po itatakbo sa pagka-presidente, napakahalaga. Always significant. Laging mahalaga yung announcement na yan. Palakpakan yung mga tao eh. Oh. Tatakbo na eh. Si Sara Duterte sa pagka-presidente. Bakit ganyan ka-excited si Gloria Macapagal Arroyo? Bakit niya sasabihin na yung anunsyo na yan ni Sara Duterte is significant o mahalaga o importante? Hindi ba masyadong maagang pamumulitika yan? Ganyan nila tingnan yan eh. Oh. Very important yung announcement ni Sara Duterte. Alam naman natin na strategy yan. Yung pag-aanunsyo ni Sara Duterte, malaking strategy yan. Dahil tinatansya nila, sinusukat nila kung sino yung mga kakampi nila dyan sa House of Representatives dahil umuusad po yung kanyang impeachment case. At yung mga mahihinang politiko, mahihinang mambabatas dyan sa House of Representatives, natakot. Alam mo kung bakit? Nasa isip nila, uy, tatakbo sa pagka-presidente yan, may chance manalo yan. Pag naging presidente na yan, gantihan tayo yan. Babalikan tayo yan. So hindi na ako boboto. Pabor sa kanyang impeachment. Di ba? Nice move eh. Mahilig sa strategy ito mga to. Siyempre si Gloria nandiyan. Mamaya pag-usapan natin, bakit ganyan ka strategic itong si Gloria?
Ano yung kanyang motibo? May balak ah. May nabalitaan tayo ah. Posible daw na maging tandem ni Gloria si Sara Duterte sa 2028 elections. Si Sara, presidente, at si Gloria, vice-presidente. Ayun naman pala. May plano naman pala. Kaya pala ngayon, kung makasabi dito sa announcement ni Sara Duterte, significant. Mahalaga daw po itong announcement na yan. Maagang pamumulitika yan eh. Hindi nga nagtatrabaho eh. Nakita mo ba nagtrabaho yan? Sa mga dilis na nakikinig sa atin, ano yung accomplishment ni Sara Duterte? Tama ba yan? Mas inuna pa yung pag-anunsyo kaysa sa pagtatrabaho? Wala ka nga makitang ginawa yan eh. Ano yung ginagawa niya? Wala. O, namuliti ka na. Nag-announce na agad ng kanyang pagtakbo. Tapos sabi ni Gloria, very significant yan. One, si Gloria. Bakit hindi ka tiwa-tiwala si Gloria? Ilang beses nagplano yan mapatalsik kung sino yung nasa pwesto. Hindi na natin maiisa-isa lahat lang. Yung pinaka-recent lang, kay Romualdez. Nung, anong kongreso yan? Nung manalo si PBBM. 2022, di ba? That Congress. Si Romualdez yung naging House Speaker. Ilang attempts? Isa o dalawang attempts ang ginawa ni Gloria. Hindi na pwedeng i-deny yan. Maraming intel report nagsasabi, maraming mga mambabatas na pinaplano mapatalsik si Romualdez. Di ba? Gusto maagaw yung pwesto. Halata naman na mga Duterte yan eh. Hindi yan baka Marcos, si Gloria. Kasi politika yan eh. Political, very political yung tao na yan. Kung baga, biyasang-biyasa na yan. O si Gloria, balik tayo kay Erap. Sa impeachment case ni Erap. O di ba, na-convict na si Erap, di ba? Hinatulan na yan ng reclusion perpetua. Habang buhay, mabibigat na kaso. Anong ginawa ni Gloria? Binigo niya ang taong bayan. O, full pardon. Presidential pardon. O sige, burahin natin lahat ng kasalanan mo. Bakit? Kung kailan na-convict ng korte. O sa bagay, doon naman talaga binibigay yung pardon eh. Pag nasentensyahan na eh. O sige, burado na ulit. Yung karapatan niyan tumakbo sa kahit anong posisyon, pwede na ulit kasi burado na ulit eh. Hello Garci! Napakaraming beses na naliloko ng taong bayan itong si Gloria. Pero nakakabalik-balik pa rin, di ba? Nandiyan na naman sa pwesto. Kasi madiskarte eh. Very strategic itong si Gloria kung kumilos at tahimik. Wala kang maririnig. Kung wala nagbabato sa iyo ng intel, kung wala nagbabato sa iyo ng impormasyon, wala kang maririnig na kumikilos yung mga galamay ni Gloria. Ito pa, yung recent na ingay ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, inappoint ni Gloria yan bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Tao niya yan. Si Defensor, tao niya yan. Nung si Defensor, nasa DNR, may quarrying business, tama ba yun? Nasa DNR ka, ang mandato mo, protektahan ang environment, tapos ikaw nagkakwari. Binubungkal mo yung bundok. Ganyan sila kadumi. O ano ginagawa kayo ni Mike Defensor? Hala, sige, sira sa gobyerno. Walang katapusan kung sino-sino yung nilalabas ng mga peking witness para sirain lang ang gobyerno. Si Gutesa. No, hindi nakontento kay Gutesa kasi palpak si Gutesa eh. Naglabas ng 18 Marites, palpak na naman. Yung mga delivery ng pera, panahon pala ni Digong. Palpak si Defensor. And I think may mga nababasa rin tayo, mukhang si Aling Maliit din ang nagkukumpas. Kumbaga, puppet yan si Defensor eh. Kasi hindi kaya ng utak ni Defensor yan eh. Na siya magpatakbo eh, mag-isa. Kinokontrol yan. Someone is controlling him. At si Aling Maliit yung tinuturo nila dyan na nagkokontrol. Sirain ang gobyerno. Eh may motibo naman pala eh. Kasi napag-uusapan din, baka tumakbo rin daw si Pangulong Bongbong Marcos ng Vice Presidente. Napag-uusapan yan, di ba? Hindi naman natin pwede i-deny yung usapan na yan na pwedeng si Lenny tumakbo sa pagka-presidente at the same time si Pangulong Bongbong Marcos tumakbo sa pagka-vice. Siguro natatakot sila dyan pero I don't think tatakbo pero there's a possibility na tatakbo. I hope you get my point, no? Pwede naman siya tumakbo. Wala naman nagbabawal sa konstitusyon. Ang bawal lang ang re-election sa pagka-presidente, no? Pero pwede siyang tumakbo as VP.
VP si PBBM. Kung tatakbo si Gloria, running mate siya ni Sara Duterte, wala siyang kakamutin kay PBBM. Kaya ganyan din ang ginagawa nila. Hala, sira ng sira. Pilit nilang sinisira si PBBM. Di ba? Huli mo yung karakas sa mga taong ito O isa pa. Isa pang babae na madaldal. Nabuwangson na rin ito. May problema na rin ata ito. Si Rowena Guanzon. Nag-anunsyo na siya na tatakbo siya sa pagkasenador. Kapal din ang mukha nito no? Kain suka, galit na galit sa SMNI. Ayaw nga sa'yo ni Duterte. Sabi ni Duterte noon, napaka-bias mo. Kung ano-ano din pinagsasabi mo sa SMNI, masasama pinagsasabi mo sa SMNI. Tapos ngayon may programa ka na sa SMNI. Diba? Nakakatawa kayo, diba? Sana to si Rowena Guanzon? Pakita ko sa inyo. Meron siyang sinasabi na naman dito na kung ano-ano. Tinitira nila kayo si Kong Jinky Luistro. Kasi, chairperson ng House Justice Committee. At sa mga initial reports na nilalabas ng House Justice Committee, sufficient in form, sufficient in substance, at maganda yung takbo ng investigasyon sa hearing. At si Ramil Madriaga, posibleng malipat na sa kustodiya ng House Justice Committee. Si Ramil Madriaga, matibay po yan. Natestigo labang kay Sara Duterte. Sino bang namumuno sa House Justice Committee? Si Kong Jervil Luistro. Kaya yan ang binabakbakan nila ngayon. Dito tayo sa SMNI video. IBP, it's a challenge for you. Hindi mo ba pwede IBP mo to prove you? I-imbestigahan nyo na yun? Kasi addition yan Na sinabi niya na tinago niya yung asawa niya. That was rape. That's a non-bailable offense. Na totoo lang yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil ganyan, utang nila kay BP, doon sa law office. Okay, man, Scorpio. May utang siya dun sa rape case na asawa niya. Oh. Di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan ko. Wait lang. Nagsama-sama mga buwang Si Rowena Guanzon, sino tong isa? Isa din tong bitter sa gobyerno. Si DDS Tiquilla at yung sino yung babae na hindi naman nagsasalita, parang display lang doon. Si Kati Binag ba yan? Diyan ba yung Kati Binag? Parang wala rin substance Anyway, pinag-uusapan nila yung utang daw ni Kong Jervil Luistro kay BP Sara. Kailan pa nagkaroon ng law firm o nag-abogado ang isang vice-presidente? Conflict of interest yun. Malutik ayusin mo yung mga linyahan mo. Paano magkakautang si Kong Jervil Luistro kay Sara Duterte? Hindi naman naglo-lawyering yan at bawal siya mag-lawyering dahil siya po yung opisyal ng gobyerno. Hindi pwedeng tatayo siyang abogado. Okay, mas Scorpio ninyo sabihin. Linawin ninyo. Nahuhuli kayo sa sarili niyong bibig May utang daw kay Man Scorpio, hindi kay BP. Magkaiba yan. Kasi si BP Sara Duterte, bawal siyang mag-abogado. At I don't think kaya niya. Kasi mahinang abogado naman yan. Okay man, Scorpio, sinagutan ni Kong Jervil yan. Kung may utang ako sa inyo, singilin niyo ako. Asan yung mga dokumento na may utang ako sa inyo? Kasi sa pagkakatanda nila, hindi kayo hinire. Asan yung entry of appearance? Malinaw na malinaw. Tapos ang sinasabi pa nito ni... Sino to? Itong matandang buwang? Si Buwangson? May kaso daw po ng pangahalay. Fabricated. Nasuri na mismo yan. Na-verify na mismo nila. Kaya nga nakapag-bail yan Yung asawa ni Kong Jervil Luistro. Na-grant yung kanyang bail. Kahit pangahalay ang kanyang kaso. Kasi sinuri nila yung nag-aakusa non-existent. Lately ko lang din nalaman yan. At panahon ni Digong yan. Nung panahon ni Digong, kahit wala kang kasalanan, napakadaling gawan ka ng kasalanan. May mga kasabwat na judges, unfortunately. Kung kalaban ka, pwede kang gawa ng kwento. Gaya ng ginawa nila kay Laila de Lima. Nung nalaman nila, kasi pangahalay daw yung kaso Mabigat ayaw ko sabihin yung salita na RAPE. Kasi baka ma-censor tayo, pangahalay. So, verify nila yung nagre-reklamo. Non-existent Hindi tao yung nagre-reklamo. Walang katauhan yung tao. Parang si Mary Grace Piatos, walang records. Walang records sa PSA. Wala siguro birth certificate niya kasi walang record Yung tao na nagre-reklamo na hinalay daw po. Na-verify nila kung Jinky Luistro yan.
Tinignan nila sa CHED, walang record. Ano ba yan? Nag-aaral ba ng college yan? Naka-enroll ba yan? And even sa DepEd. Sa DepEd may record yan. Kung nag-enroll yan ng kinder, grade 1, grade 2, grade 3, and I think nag-enroll yan, may record sila. Pero yung tao na sinasabi nila na hinalay umano ng asawa ni Kong Jervy Luistro, hindi nag-exist. Kaya confident sabihin si Kong Jervy Luistro that time eh. Nung panahon na yan, panahon ni Duterte, hindi katiwa-tiwala ang hustisya. Palpak ba? So tinago niya yung asawa niya. Kasi alam niya na walang kasalanan, alam niya na walang ginawa. And tama nga. Sa kanilang pag-verify, hindi nag-exist yung tao na nagre-reklamo daw sa kanya ng pangahalay. Wala, papahiya sila dyan. Oh. Pilit na kinakalkal nila yung issue na yan. O nasa korte na ngayon yan. Binabakbakan nila si Kong Jervil kasi tutuluyan si Sara sa kanyang impeachment case. Di ba? Nahuhuli kayo sa inyong mga pinaggagawa, sa inyong mga motibo, at sa inyong mga balak para ibagsak itong gobyerno. Gusto nyong ibagsak itong gobyerno, hindi naman kayo magagaling. Ilang beses yung inattempt yan, di kayo nagtatagumpay. Di ba? Oh, sinong palpak kayon? Kayo din. Ay, nako. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaksyon. May mga gusto po kayo sabihin, ilagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, make sure na kayo po yung naka-follow na sa ating Facebook page. Click lang po ng follow. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.